Matapos ang naging pahayag ni Pangulong Aquino kaugnay sa Responsible Parenthood Bill sa kanyang SONA kahapon, nagpulong na ang mga nagsusulong ng panukalang batas sa mababang kapulungan. Nangangamba naman ang mga kontra sa panukalang batas sa naging pahayag ng Pangulo. May report si Claire Delfin. Sana nga po, ngayon paubos na ang backlog sa edukasyon, sikapin natin huwag uling magka-backlog dahil sa dami ng estudyante. Sa tingin ko po, responsible parenthood ang sagot dito. Ang tinukoy ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address kahapon ay ang Responsible Parenthood, Reproductive Health and Population Management Bill. 6 na panukalang batas patungkol sa reproductive health ang pinagsama-sama sa bill na ito. Sabi ng palasyo, nagpaalala lang naman daw sa mga mambabatas ang Pangulo. If you notice the flow of the speech of the President, mga gentle reminders po yan. Isang araw matapos ang SONA, nagpulong agad ang mga nagsusulong ng RH Bill sa Kamara. Dito pinag-usapan nila ang kanilang mga estratehiya para mabilis na maipasa ang RH Bill. Ilang buwan na kasing nakasalang ito sa period of debate sa mababang kapulungan. In every aspect of the platform of government of the Aquino administration and our whole country as well, very clear po that responsible parenthood and reproductive health plays a vital role. Para po siyang isang ingredient na kailangan para maging successful yung iyong pagluluto at para nga umangat ang antas ng pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino. Layo ng RH Bill na mabigyan ng access ang lahat ng Pilipinong mag-asawa sa iba't ibang pamamaraan at impormasyon tungkol sa birth control at maternal care. Kabilang dito ang artificial contraceptives, bagay na mariing tinutuligsa ng Simbahang Katoliko. Nagbigay siya ng strong signal sa Kongreso. It is up to the leadership of both houses of Congress to follow the appeal and the strong message of the President. Naniniwala pa rin ang mga advocate ng RH Bill, hindi ito garantiya upang maipasa na sa wakas ang kontrobersyal na panukalang batas. Ang liderato ng Senado, hindi naman daw napipressure na madaliin ang pagpasa nito. No pressure. The President knows that all legislation is open to debate. That is a statement of his desire. And to the extent that we can accommodate it, we will accommodate it. But if not, then we say, we beg your pardon. Sa gitna ng bagong pahayag ng Pangulo, nababahala naman ang mga kontra sa panukalang batas na ito. Ang pakiusap lang natin sa Presidente, pag dumating ang punto ng botohan ng mga mambabatas, lalo na sa lower house, walang party position, walang brasuhan, I have to use that word, bigyan ng total freedom ang mambabatas to vote according to their conscience. Pangamba kasi ng Simbahang Katoliko, kapag naisabatas ang RH Bill, magbibigay daan daw ito sa contraceptive mentality na kalaunan daw ay hahantong sa pagsasaligal ng abortion. Walang abortion. Walang abortion ngayon. Pero parang nagbukas ka ng bintana, nagbibigay ka na ng kaisipan, wag manganak. Mahirap ang may anak na hindi tiniming ang pagbubuntis. So, unti-unti darating ka sa punto na abortion. Imbes na artificial contraception, patuloy raw ang pagsuporta ng Simbahang Katoliko sa natural family planning methods. Claire Delfin, GMA News.